DJH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Doc Krista! Doc Krista, look! Nag-viral ka! Anong viral pinagsasasabi mo riyan? Ang alam ko lang na viral, pneumonia, chickenpox, trangkaso, sipon. At wag naman sanang mpox o COVID. Eto o, Doc, oh. Mga dating artista, nasaan na ba sila ngayon? Tulad ni Krista, saan na nga ba siya ngayon? Isang tingin sa pinakasikat na love team ng bayan, Krista and Marco. Grabe! Aesthetic si Miss Krista! Vintage na vintage! Kanina lang na-post. 800,000 views na. Doc, umaakyat pa! Itigil mo na nga yung kapapanood niya na tawagin mo yung next patient. Daming naghihintay oh. Kawawa naman, may baby pa. Pero Doc, ang fans mo. Pasyente, bago fans ang priority. Ano ka ba? Itigil mo na yan at papasukin mo na sila. Kanina pa sila naghihintay. Aba, padala po ito ng isa nating letter sender na nagpapatago sa pangalang Krista. Dear Tita Lucy, malamang hindi na ninyo ako natatandaan, pero dati akong artista. Nung bata pa ako ang kalahati ng Mar Krista Love Team. Pero matagal na yon. Ngayon, simpleng doktor na lang ako sa probinsya na may klinik at maliit na parmasyotika. Masaya na ako sa buhay na ito. Ang mga laga sa kalusugan ng mga bata bilang pediatrician nila. Pero kamakailan lang, bumalik ang nakaraan sa paraang hindi ko inaakala. Ang kasaysayan natin ngayon ay pinamagatang Kislap ng Showbiz. Oh, Mommy, huwag kalimutan yung vitamins ni baby, ha? At ikaw naman, Maymay, balik ka next week para sa follow-up. Yang ubo mo, pagaling na. Magpahinga kang mabuti, ha? Doc Krista, totoo po ba na artista raw po kayo dati? Sabi ni Lola, kasama niyo raw po si Kuya Marco sa mga movies. Nauuso kasi sa mga kaklase ko yung lumang movies ninyo sa YouTube. Nakakakilig po! Ang tagal na nun. Meron pala ron. Pero mabalik tayo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Uminom ka ba ng gamot? Doc, gusto ko rin pong maging artista like you po. Pero ang mama ko ayaw niya. Sabi niya, puro masasamang influence raw po sa showbiz. Maymay, pwede namang mag-artista kung gusto mo. Pero siguruhin mong yun talaga ang hilig mo at handa kang pagtrabahuhan ito. It's still a craft. Pero kung ako sa'yo, mag-aral ka muna para na rin alam mo kung anong gusto mo. Minsan kasi, hindi forever ang pag-aartista. Hindi mo alam kung kailan ka basta mawawala. Kung nakapag-aral ka, mas marami kang pwedeng gawin. Doc! Doc! Ang daming messages at tumatawag! Pati sa landline! Ha? Bakit? Wala naman akong online utang ah. Kasi nga, Doc, viral ka nga. Lumabas yung lumang pelikula mo sa isang channel. Yung 800,000 kanina, aba, umabot na ng 1,000,000 view. Ang daming comments. Doc, sikat na ulit kayo! Sus! Hindi ba sandali lang yung viral na yan? Baka naman mamaya makancel naman ako. Ayoko nun, oh. Hindi naman po siguro. Hala? Ano to? Bakit ang daming messages? Doc Krista, naging kayo po ba talaga ni Kuya Marco? Showbiz lang yun. Huwag ka magpapaniwala. Tsaka ang bata pa namin nun. Hello? Hello, Doc Krista! This is Gino from Store Management. We've been trying to reach you for hours. The industry is buzzing about you. May variety show na interested sa'yo this weekend.
May mga mag-i-interview sa'yo for a video magazine show. Tapos may events na gustong mag-invite. Hindi ko po sigurado. May clinic po kasi ako pag Sabado eh. Doc, this is a great opportunity. One time lang. Just to show the public na okay ka pa. Tanggapin mo na, Dok. Loko, ang daming nagsasabing laos ka na dun sa comment section. Wala naman akong pakialam kahit anong sabihin nila. Yun ang una kong natutunan nung nag-artista ako. Sige na, Doc. It's your chance na maipakita ang totoo at matahimik ng mga haka-haka. Kasi madaming chismis na. Kesyo raw, nakatira ka lang sa sementeryo, nagtitinda ng pati sa palengke, o naging kabit ng politiko. Aray ko naman, kailangan kabit talaga? Hindi ba pwedeng nag-asawa lang, ganon? Kaya nga, Doc. Mag-guest ka na para matahimik na sila. And who knows, baka ito na ang pagbabalik mo. Dok, pag nag-artista ulit kayo, pwede po ba akong mag-guest sa show ninyo? Ay nako, Maymay. Mag-aral ka muna. Tapos kapag graduate ka na ng high school, pag-usapan natin. Alam po ninyo, Tita Lucy, hindi ko naman talaga inakala na magiging viral po ako sa edad kong ito. Akala ko tapos na ang chapter na yun ng buhay ko. Pero sabi nga nila, the internet never forget. At kung sa bagay, hindi ko rin naman makalimutan ang bahaging yun ng aking buhay. Ang pagsasara ko ng pinto sa aking pagiging artista. Krista, makinig ka mabuti. Mag-18 ka na. Yung wholesome image na yan, okay lang yan hanggang sweet 16 eh. Pero sa edad mo, adult market na tayo ngayon. Bold films, magazine pictorials, nightclub appearances. Naroon ang mga offers. Naroon ang mga alok. Kuya, hindi ba pwedeng drama films lang? Or action movies kasama ni Marco? Krista, reality check. Si Marco, pwede mag-transition to action kasi lalaki siya. At kakaunti lang talaga ang mga pwedeng mag-transition into leading man, matinee idol, or action star type. Pero ikaw, limited ang options mo. Magpa-sexy star route o wala. Huwag mong kalimutan, ang daming gustong maka-break in sa showbiz na mas willing gumawa ng lahat para lang makapag-artista. Kuya, maraming salamat po sa lahat ng tulong. Pero hindi ko po talaga kayang gawin yun. Tsaka may iba pa po akong plano sa buhay. Kaya ako nag-artista para makapag-ipon para sa pag-aaral ko. Mahal kasi mag-medicine eh. Ano ang kaya mong gawin? Iisa lang po talaga yung gusto kong gawin. Gusto ko pong mag-medicine. Medicine? Ano? Magdudoktor ka? Ang tagal na kurso nun. Alam mo ba kung magkano lang ang kita ng doktor? Mahirap na. Tapos wala pa sa millions na pwede mong kitain sa pag-aartista. At ngayon na. Basta, tingnan mo na lang muna itong script. Kuya, wala pang opening credits. Sex scene na. At parang mayat maya, sex ng sex ulit. Ay, ano ka ba? Dadayain naman eh. At mukhang may asawa pa yung lalaking bida na katambal. Hindi ko talaga kaya, kuya. Kuya, paano na lang yung mga bata na fans ko ngayon? Ano na lang ang iisipin nila? Alam mo ba na ikaw talaga ang ni-request ng direktor para dito? Pinarevise pa niya sa scriptwriter para talagang bumagay sa'yo. Alam mo ba kung sino sa contemporaries mo ang nag-aagawan para sa script na to? Handang-handa silang gawin lahat yan. Sasayangin mo ba tong opportunity na to? Hindi naman sa sasayangin, kuya. Hindi lang talaga ganito ang plano ko sa buhay. Bahala ka. Ang daming nagpapakamatay para makuha yung break na yan. At ganoon nga, Tita Lucy.
Naging difficult na ako sa mga mata nila. Pasaway raw, maarte raw. Nawala ang projects, nawala ang endorsements. Masakit marinig yung mga sinasabi nila. Pero pakiramdam ko, mas masakit naman sa puso ko na gawin yung mga bagay na gusto nila. Tita Lucy, nakakatakot pala ang social media ngayon. Dati, kung may masasabi sa'yo ang tao, harapan. Ngayon, keyboard warriors lahat. Sino ba tong Krista na to? Laos na tapos gusto pang bumalik? OMG, Krista! I loved her movies with Marco. Sana kaya siya ngayon, ano? Ito yung ayaw mag-bold, hindi ba? Kaya hindi nag-succeed sa career niya. Siya ba yung naghirap tapos nakatira na lang sa sementeryo? Anong naghirap? Anong hindi successful? Doktor siya ngayon. May principles. Grabe, childhood ko to. Pumila pa ako nun sa mall para makita sila. Ang cute pa rin ang love team nila ni Marco. May masasakit na comments, pero mas marami naman ng mga supportive. Nakakagulat na may nakakaalala pa sa amin ni Marco. Doc Krista? This is Gino again from Store Management. Confirm ko lang po na mag-guest kayo sa Sunday show. Oo. Ano palang call time natin? Grind po tayo at 11 ha? Pero mabuti nang nandun kayo at 8 para makapila sa hair and makeup. Sige, please. Pakitext na lang ang address at kung sino ang hahanapin ko para madali. Naku, Tita Lucy, nakakagulat ang entertainment industry ngayon. Nung panahon namin, may workshops kami, voice lessons, acting lessons, dance rehearsals. Mga 3 buwan kaming nagtitraining bago kami inilalagay sa una naming pelikula. Ngayon, parang lahat naka-auto-tune na. O di kaya lip sync na lang. At ang mga batang artista, akala nila easy money ang showbiz. Hindi nila alam na seryosong trabaho ito. May discipline. Noong panahon namin, pag late ka ng 5 minutes sa set, sermon na agad. Ngayon, may mga artista na 5 hours late. Normal lang daw yun. Pero alam mo ba kung ano ang hindi ko nami-miss, Tita Lucy? Yung pressure. Yung feeling na kailangan mo palaging perpekto. Kailangan laging nakangiti. Kailangan walang iskandal. Kailangan wala kang masamang ginagawa. Pero sa kabilang banda, kailangan mo ring gumawa ng mga bagay na hindi ka komportable para lang laging mapansin at hindi maibaon sa limot. Ay naku, hindi ko nami-miss yun. Parang tulad pa rin ng dati. Andyan pa sila Manong, oh. Bata pa ako. Siya na ang guard dito, eh. Krista, kumusta na? Babalik ka na? Guest lang po. Napadalaw lang. Pero marami na rin nagbago, ah. Yung mga damit, lumaki ang studio. Hindi ko na rin kilala karamihan sa tao. Kung sa bagay, karamihan sa kanila hindi na rin naman ako kilala. Doc Krista, pasensya na po sa dressing room. Shared po siya with other guests, kaya baka po masikip. Sorry po, medyo limited ang space. Okay lang, salamat. Sanay naman ako sa simpleng setup. Krista! Krista nga! Ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ka na, anak? Uy, Tita Carmen! Kumusta po kayo? Alam mo, proud ako sa'yo. Hindi ka sumabay sa uso pero naging successful ka sa sarili mong field. Iba ka sa mga bata ngayon. Dito ka nila nilagay, ha?
Okay lang po. Hindi naman ako maarte eh. Kailangan ko lang naman ng paglalagyan ng mga gamit ko. Tsaka para na rin mabilis akong makita ng makeup artist. Kapag may kailangan ka, ha? Nandun lang ako sa kabilang dressing room. Excuse me, that's my chair. Pakilipat lang yung gamit ha, please lang. Sorry. Dito kasi ako pinapunta ng production staff. Ang dami pang sinasabi eh. I told you to move! And you! Hoy! Stylist! Bakit mo ba siya inuuna? Ako dapat ang pinapapili mo muna ng costumes. What kind of production is this? Wala kayong sistema. At ikaw naman makeup artist. Huwag mo sabihin una mo siya may makeupan. Paano kung bigla akong mga after mo gamitin sa kanya yung makeup? Ikaw magabayad sa derma ko? Excuse me, Iha. Parang nakakabastos ka na. At di naman kami na-inform na assign pala sa'yo itong buong dressing room. OMG! Ikaw pala si Krista. Blast from the past. Kala ko alalay ng kung sino eh. Sorry naman. Okay lang. Madalas din akong napagkakamalang teacher eh. Minsan pharmacist. Depende sa araw. Eh, Yaya. I guess not your first time, no? Well, one thing's for sure. Mahirap ka mapagkamalang artista. But that's still my chair. Tanggalin mo yung gamit mo. Chair mo? Oh, wala namang nakalagay na pangalan mo ah. Lalo namang walang pangalan niya. Wala namang sign dyan saying panglaos na artista. Meron ba? Casey? Wala rin namang nakalagay na Starling. Meron ba? I guess this just means first come first serve dito. Hindi ba? Sinong tinatawag mong starlet? Kesa naman nakatulad mo. A has-been even before ka nag-20. Sayang lang, nag-bold ka na sana dati. Baka superstar ka pa rin ngayon. Pero ayaw mo eh. Tapos ngayon trying hard mag-comeback. Parang inconsistent. Ano nangyari dito? Sir Marco, akala ko po, guest si Krista. Akala ko kasi fan lang na nakapasok dito eh. Fan lang? Lang? At kung nagkaganon nga, kung nagkataong fan siya, you think fans don't deserve respect? But she's not just a fan. In fact, ako ang fan niya. Kung hindi mo pa siya kilala, let me introduce you. This is Krista. Ka-love team ko. First leading lady ko. At ang unang nagturo sa akin kung paano maging professional sa set. She had 4 hit movies, 2 long-running TV series, and the Grand Slam sa awards before she was 20. At hindi tulad ng iba, hindi niya kinailangang maghubad para sumikat. Sorry po. Kung gusto mong mag-survive sa industriyang ito, I suggest you learn to act more professionally. Or even better, we suggest that you learn to act. Period. Ay, some people. Marco, salamat. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa batang yan. Balita ko nang kakaya raw talaga yun ng newcomers pag nasa production. Malas niya, hindi newcomer ang nakatapat niya. Bully pala. Naku, magtatagal ba yung batang yun sa industriya? Salamat po sa inyong dalawa ah. Kung ako lang yun, baka umalis na lang ako ng luhaan. Ikaw? Luhaan? Kilala kita, no? Kung hindi kami nag-step in ni Tita Carmen, baka napaiyak mo na yun. Pero yun nga, baka nag-walkout ka na nga lang. Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako pumayag mag-guest ngayon eh. Weh, bola ka ah. Miss kita. Huwag kang ganyan. Mamaya maintriga ka pa eh. Grabe. Love team pa rin kayo hanggang ngayon, ha? Wow naman!
Ganito pala ang dressing rooms kapag A-list star na gaya mo ang guest. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi ka binigyan ng sarili mong dressing room. Kinailangan mo pa makipagsiksikan kasama ng ibang mga guests. Kasi nga, guest din ako na hindi A-list star. Ay, wait. Baka hinahanap na ako ng makeup artist at stylist. Nako, nagbili na ako na dito ka nahanapin. Krista, kwento mo naman ako. Kumusta ang life mo? Totoo ba? Doktor ka na? Masaya ka naman ba? Hindi mo namimiss ang showbiz? Hindi. Pediatrician ako. May sariling clinic at pharmacy sa probinsya. Masaya ako, Marco. Peaceful ang buhay. Walang intriga. Pwera na lang minsan, may mga nanay na feeling pa main character. Ikaw, producer ka na rin daw. And parang nakita ko, ikaw rin ang nagdedirect ng ibang episodes ng TV show mo. Oo. Naalala ko yung sabi mo eh. Di forever bata tayo. Kailangan may fallback na career. Pero ako, hindi na lumayo sa showbiz. Pero alam mo, kung hindi ka nag-quit nun, baka naging Krista and Marco Productions na tayo ngayon. Okay lang yan. Baka kung hindi ako umalis nabinbin ka lang sa pagiging kalahati ng love team. At least now, lumilipad ka. Hindi pa. Yun nga ang gusto kong gawin next Parang yung sa Chinese movies na lumilipad sa kawayan kapag action sequences. Ikaw talaga. Pero alam mo ang ibig kong sabihin. Kumbaga, you managed to fly sa career mo. Isa kang respected and award-winning actor, director at producer. Marco, you know what? I'm so proud of you. Krista, alam mo ba, habang ginagawa ko lahat ng action movies, every time I get an award, niisip ko, kung nandun ka sa audience, sana ikaw ang unang binati ko. Sana ikaw yung kasama ko sa red carpet. Ako naman, iniisip ko sana ikaw ang free vitamins endorser ko ngayon. Marcos Pharmacy. Action-packed na, affordable pa. Ito naman, seryoso ako Ayaw mo ba talagang bumalik? I can produce your comeback. Ang cute mo pa rin Ang sarap biruin. Pero yes, okay naman ako sa kung saan ako now. I have patience na maasa sa akin. Tahimik, ganun. Alam mo, Krista, minsan naiisip ko kung naging tayo noon, kung hindi tayo naging love team lang, kung naging totoo. Marco. Okay, fine. Basta remember, pag gusto mo ng break, nandito lang ako. Hindi ako nawala noon. Hindi rin ako mawawala ngayon. May number mo pa rin ako from 10 years ago. You kept my number? Hindi ko mabura Sentimental ako. Basta, kung gusto mo ng endorsement o TikTok para sa butika mo, I am available. Doc Krista, Marco, standby na po kayo. Oh, ready, partner? Ready, partner. At ngayon, isang special reunion. Si Doc Krista, dating kalahati ng sikat na love team na Krista and Marco. At syempre, si Marco na ngayon ay kilalang action star at producer. Doc Krista, paano ang feeling na bumalik sa TV after so many years? Kinakabahan pero masaya. Ang daming nagbago sa industriya. Pero ang pagmamahal ng mga tao, pareho pa rin. Actually, mas marami pang platform ngayon para ma-reach ang audience. Ikaw, Marco, anong reaction mo nung nakita mo ulit si Krista?
Syempre proud ako. Hindi lang siya naging successful sa showbiz noon, pero naging successful din sa medicine. Napakahusay niyang doktor. At mas maganda pa siya ngayon. Doc Krista, ano bang nangyari noon? Bakit ka umalis sa showbiz? Well, may mga opportunities na hindi kasi tugma sa values ko eh. Hindi naman masama yung opportunities, pero hindi lang para sa akin. May dreams kasi ako na maging doktor, so yun ang pinurso ko. May regrets ka ba? Wala naman. Kasi ngayon, nakakasave ako ng buhay ng mga bata. Hindi man ako naging superstar, pero sa mga pasyente ko, superhero naman ako. Marco, totoo ba na palagi mo siyang binabanggit sa interviews? Hindi naman lagi. Pero kapag nagtanong tungkol sa memorable leading lady ko, syempre, si Krista. Kasi hindi lang siya magaling umarte, matalino pa. Kaya nga naging doktor, oh. Ikaw, Doc Krista, may balak ka pa bang bumalik sa acting? Tingnan natin. Pero if ever not as a career, mas masaya ako sa clinic na nagsiserve sa mga pasyente. Pero hindi ko naman totally sinasara ang door sa entertainment, ah. Depende sa project. Depende kung makakadagdag ba sa advocacy ko. May advocacy kayo? Yes, child healthcare. Gusto kong ma-educate ang mga parents about proper nutrition, vaccination, mental health ng mga bata. Siguro if may project na related dun, why not, di ba? Marco, may plano ba kayong mag-work together ulit? If Doc Krista is willing, I have some ideas. Maybe something na medical themed na makaka-help sa advocacy. Oh, Krista, Marco, before we go to commercial, message nyo sa mga fans nyo. Sa mga dating fans namin, salamat sa continued support. Sa mga bagong fans, remember na ang success hindi lang nasusukat sa fame. Success is living your values. At sa mga young artists, learn from Doc Krista. Saang larangan man kayo pumunta, siguruhin yung gagampanan nyo ng buong puso ang gagawin ninyo. Whether it's show business or something else. Okay? Saan ka pupunta? Hindi ba tapos na yung show? Hindi ka pa sinabihan ng coordinator? We have a press con, tapos may kaunting after party. Ma'am, dito po. This way po. Doc Krista, may nagsasabi na kaya raw kayo nawala is because naging difficult kayo noon sa mga producer? Care to comment? Parang sa pagkakaalala ko, naging professional naman ako. Hindi ako nalilit. Maayos naman ako sa set. Memorized ko na ang scripts pagdating sa set. Pero may ipinagagawa daw sa inyo na ayaw nyo gawin? Well, if standing up for your principles makes you difficult, then I guess I was difficult. Pero hindi ko tinatawag na difficult yung pagiging true sa sarili mo. May rumors na may specific incident na naging reason bakit kayo umalis. Would you care to share? May project na inalok sa akin na hindi ako naging comfortable. So, tinanggihan ko. Hindi ko na kailangang i-detail pero let's just say na hindi align sa values ko. But don't you think na you missed a big opportunity? Other actresses who did those kind of projects became superstars. Stepping stone lang ang pagbobold. It just wasn't for me talaga. Pero you could have been a superstar. Sapat na sa akin na superstar ako sa mata ng mga pasyente ko. My clinic is doing well. My patients are happy. I can pay my bills. I can help my community. Ano pa bang kailangan ko? Know your worth. Hindi kayo product na pwedeng i-mold ayon sa gusto ng market. You're human beings with values. With dreams beyond showbiz. It's okay to say no. It's okay to choose a different path. Last question po. May future projects ba kayo with Marco? We'll see. Baka bentahan ko siya ng vitamins.
Krista, dito po kayo sa table. Back section po muna, medyo limited ang space sa VIP. Assigned na po kasi sa mga special guests at artista dito sa front. Oh, okay. Saan? Doon po sa bandang likod. Name po, hanapin ko po seat nyo. Krista De Leon? Wala po kayo sa list eh. Wait lang po Check ko sa master list saan po kayo dapat. Pero baka nga po dito sa likod. Okay, I'll just wait. Talagang hindi na ako kilala. Pero okay lang. Matagal naman na talaga akong nawala eh. Krista? Si Krista ka, di ba? Oh, ang ganda mo pa rin. Where are you seated? Doktor ka na pala ngayon? Hinahanap pa po nila ang seat ko. And yes, pediatrician. Uy, ang galing. Alam mo, ikaw lang sa batch nyo ang nag-pursue sa ibang career na successful din. Ang laki ng respeto ko sa'yo. At alam mo ba, maraming artista ngayon ang nagtatanong tungkol sa'yo after ng viral video mo. Excuse me, are you Doc Krista? I'm Miguel, indie producer. I've been looking for you all night. Hello, nice to meet you. Where are you seated? Para mahanap kita later. I have a project proposal kasi. Medical drama series pero realistic. We need someone who actually knows medicine to be our consultant. Interested ka ba? They can find my seat. Ay, nako. That's ridiculous. Come, may extra chair sa table namin. Marcos is there. Ikaw rin yata, Miguel. Anyway, it's about pediatric healthcare in rural areas. Very much aligned sa advocacy mo. Ladies and gentlemen, for our recognition segment, we have a special guest. Si Marco, na magre-present ng awards sa Outstanding Personalities in Entertainment. Thank you. I'd like to ask someone to join me on the stage to present this award. Pagbigyan niyo na ako. I miss having her as a partner. Doc Krista? Can you please stand up? Doc Krista, so sorry po sa seating arrangement. Hindi po namin alam, pero we found you a seat at the VIP section. May upuan na siya sa VIP section. Krista, let's go. Ihatid na kita pa uwi. Naku, wag na. May intriga ka pa. Hindi na uso ang intrigahan sa edad natin. Eh kung uso man, ako mismo sasagot. Oo, Krista. Mahal pa rin kita. Bakit ba? Marco? Krista, seriously. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Hindi lang bilang ka-work, pero bilang ikaw. Yung Krista na nakakausap ko tungkol sa lahat-lahat. Marco, ang tagal na nun. Krista, 10 years na tayong hindi nagkausap ng maayos. Pero kanina, nung nakita kita, parang kahapon lang. Parang hindi nag-change yung feelings ko. Marco, complicated tayo. Bakit complicated? Wala naman tayong commitment sa iba. Professionals na tayo. Successful na tayo pareho. Ano pang complicated? Kasi iba na tayo ngayon. Iba na ang mundo natin. Krista, you are more famous now than before. Viral ka, respected ka. May advocacy ka pa. Gusto mo bang bumalik, ha? I'll produce your comeback. We can work together again. Salamat, Marco. Pero, mas gusto ko yung mga pasyente ko. Pero pwede akong mag-guest minsan. Ikaw, ingat ka lagi, ha? Pwede ikaw na lang yung kung tawagin nila the non-showbiz girlfriend. Alam mo, ikaw, puro kakalokohan. Krista, one last thing. Yung sinabi ko kanina na mahal pa rin kita. Hindi joke yun, ha?
totoo yun. Marco, Hindi mo kailangan sagutin yun. Pero gusto ko lang malaman mo na option mo pa rin ako. Kahit anong mangyari. salamat sa lahat, Marco. Sa totoo lang, natutuwa ako na nakita ulit kita. At na-realize ko na hindi nga namatay yung connection natin. Hindi talaga. Hindi. Good night, partner. Good night, partner. Ang ganda ng experience. Pero, mas masaya pa rin ako rito. Hello? Doc Krista, nakita ko kayo sa TV. Ang galing niyo po. Proud na proud po ako sa inyo. Maymay! Gabi na. Bakit gising ka pa? Doc, hinintay ko po yung show ninyo eh. Sabi ko po sa mama ko, kilala ko si Doc Krista. Proud po talaga ako. Salamat, Maymay. Pero mas importante, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay na po. Paubos na rin po yung gamot na nireseta ninyo. Sige, magpa-schedule ka ulit ng check-up para sa Martes, ha? Check natin if hindi mo na kailangan talaga maggamot. At Doc, nag-decide na po ako. Gusto ko po maging doktor katulad nyo, hindi na artista. Talaga? Bakit? Kasi po, nakita ko po kung gaano kayo ka-respected. Hindi dahil artista kayo dati, pero dahil doktor kayo ngayon. Gusto ko po maging ganyan din. Maymay, proud na proud ako sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti, ha? Yes po! Good night po, Doc Krista. At least may natutunan si Maymay sa lahat ng ito. Nagpapahinga ka na? Good night, Doc K. Marco. Just checking on patients. Salamat sa lahat. Good night, Marco. Sweet dreams. Sana hindi ito yung last na makakausap kita ng ganito. Hindi naman. Friends tayo, hindi ba? Oh, at more than that, if you're ever ready. Minsan, nanunumbalik ang nakaraan, hindi para sirain ng tahimik na buhay natin, kung hindi para ipaalala at ipakita kung gaano kalayo na ang ating narating. Para ipakita natin ang ganda ng buhay natin sa kasalukuyan at makita kung ano pa ang maaaring puntahan. Tulad ng letter sender natin na si Krista, na sa pagsilip sa isang bahagi ng kanyang nakaraan ay nabuksan ng ibang posibilidad ng kinabukasan. Tita Lucy, may mga dumarating pa ring offer na mag-guest at mag-artista ako sa pelikula at shows, pero maliwanag na sa akin kung ano ang gagawin ko. Pero hindi ko naman isinasara mga posibilidad. May offer na gumawa raw ako ng medical drama series tungkol sa healthcare sa mga probinsya. Naisip ko tuloy, baka ito yung paraan para makatulong ako ng mas malaki sa mas marami through media. Hello, this is Krista. Hello, Doc Krista. Si Miguel to, yung producer from last night. Pwede ba natin pag-usapan yung medical drama series? Sige po, pero dito sa clinic para makita niyo yung actual work namin. Perfect. Actually, yun nga ang gusto namin eh. Realistic approach. Hello? Good morning, Doc Kay. Kumusta ang sleep? Okay naman. Ikaw? Although I confess, hindi ako gaano nakatulog sa sobrang excitement na nagkita tayo ulit. Oo, nito. Seryoso ako. Actually, may tanong nga ako eh.
medical drama na sinabi mo, interested ka ba talaga? Depende sa story. Bakit? Kasi gusto ko mag-invest sa project na yun as producer para makasama uli kita sa work. Marco, hindi mo kailangang mag-invest para makasama mo ko. Alam ko. Pero gusto ko eh. Para sure na quality project. Para sure na respected ka. Para sigurado na may control sa story. O sige, pag-usapan natin. Pero as professionals ha? Sige, professionals. Pero pwede bang professional na may extra care? Dok, ang daming bagong pasyente ngayong umaga. Lahat nag-request kay Doc Krista specifically. Talaga? Bakit kaya? Nakita namin kayo sa TV kagabi. Proud kami na kayo yung doktor ng mga anak namin. Hindi kami nag-expect na sikat pala kayo dati. Doc, pwede po bang mag-selfie? Para ma-post ko na my doctor is famous. O sige, pero after check-up mo ha? Health first. Hello? Ay, naku, sorry po, may patient pa siya. May message po kayo? Let me know na lang. Doc, may interview request from Channel 12 News. Health segment daw. About childhood nutrition. If it's about health advocacy, okay, sige. Schedule mo next week. Krista, salamat sa pag-coffee with us. Gusto lang namin to make sure na tuloy-tuloy ang reconnection natin. We were so glad na nagkita ulit tayo. I brought Tita Carmen kasi she's also interested in being part of the project. Oo, Iha. Alam mo naman, gusto ko na lang ngayon mamili ng mga worthwhile project. And even better, kung makakatulong sa mga nangangailangan. Sorry po, sagutin ko lang to ha. Hello? Krista, nandito ako sa coffee shop malapit sa clinic mo. Free ka ba? May surprise ako. Ha? Where? Nandito rin ako sa coffee shop. Saan ka? Turn around. Marco! Paano ka nakarating dito? Secret. Hello po, Tita Carmen. Hey, Miguel. Oh, Marco! Hello, nandito ka pala. Sit down. Join us, please. Perfect timing. Pinag-uusapan namin ni Krista yung medical drama. Oh, really? That's great idea. Actually, related yan sa surprise ko. Ano bang surprise yan? I talked to the funders and they green-lighted yung medical drama. By the way, hindi lang medical consultant ang offer sa'yo. Co-executive producer ka rin. May creative control ka sa story. Seriously? And may budget for advocacy campaigns. Wow! Marco, ikaw ba ang nag-suggest nun? Well, I'm just an investor. Pero may say ako sa direction. And I want Krista to also have full creative freedom. Marco, salamat. Pero bakit mo ginagawa to? Krista, because I believe in your advocacy and because I want to work with you again. Professionally. Tita Lucy, sa mga nangyari nitong huling mga araw, na-realize ko na ang buhay talaga ay paikot-ikot lang. Minsan, yung mga taong iniisip mong wala na sa buhay mo, babalik sa hindi inaasahang paraan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa relationship ko with Marco. Pero natuto na ako na hindi lahat ng tanong kailangan may sagot agad. Minsan, okay lang na mystery pa. Basta ang importante, masaya ako sa choices ko at patuloy akong nag-grow. Si Marco naman, aaminin ko, mahal ko pa rin siya, Tita Lucy.
Hindi ko na ito itatago. Pero hindi naman ako nagmamadali. If it's meant to be, it will happen naturally. If not, okay lang din. Masaya na ako sa friendship namin. Okay. May patient ka bang emergency? Marco, bakit ka nandito? Kasi gusto kitang makausap about the project. At gusto rin sana kitang makausap about us. Marco, O ba? Looks inviting na maupo tayo sa sofa. At mukhang right timing. Wala kang pasyente. Come. Let's sit. Kulang na lang tabing dagat. Krista, 10 years na tayong hindi naging officially together. Pero alam mo ba na in all those years, ikaw pa rin yung batayan ko nang hinahanap ko sa isang magiging partner ko. Marco, hindi mo kailangan... Kailangan ko, Krista. Kailangan ko malaman mo na kung ready ka man to try again. Willing ako maging patient. Willing ako mag-adjust sa lifestyle mo, sa priorities mo. Marco, takot ako. Anong kinakatakot mo? Na maging tayo. Tapos, makomplicate lahat. Yung friendship natin, yung work natin. Krista. Complicated ba ang pagmamahal? O ginagawa lang natin complicated? Sige, subukan natin. Pero slowly. Dahan-dahan. Slowly, sige. Tapos, we'll see kung saan tayo dadali ng feelings natin. Deal. Pero Marco, promise mo sa akin na kung hindi man mag-workout romantically, okay pa rin tayo as friends and collaborators, ha? I promise. Pero, confident ako na mag-workout tayo. Bakit naman? Kasi 10 years na akong sure na ikaw ang gusto ko . At ikaw, 10 years mo rin akong naaalala. Hindi ba? Marco, Anong masama ron? Inilagay ko lang naman yung arm ko sa shoulders mo . Baka pagod ka. Pwede mong ilagay yung ulo mo sa shoulders ko. Ang dami na natin pinalampas na taon sa buhay natin. At ramdam ko na sa atin pa rin ang panahon para magkasama. Krista, tayo noon, tayo rin ngayon. Ano sa palagay mo? hindi ako mapalagay. Nakuha ko rin ang sagot mo at last. Ha? Hindi mo na mababawi. Wala akong binabawi, ah. Krista, I love you. Marco, I love you too. Maraming salamat sa sulat mo, Krista. Napakaganda ng kwento mo. Totoo nga, hindi lahat ng tagumpay nakikita sa spotlight. Minsan, ang pinaka-meaningful na success ay yung nagpapakatotoo ka sa sarili mo, sa values mo, at sa mga taong natutulungan mo araw-araw. At sa mga nakikinig po ngayon, tandaan ninyo, walang maling desisyon basta ginawa ninyo ayon sa inyong prinsipyo.
ang laging importante, maging totoo ka sa sarili mo. Kasi sa huli, hindi naman ang mundo magsasabi kung masaya ka ba. Sarili mo lang. Yun ang makapagsasabi at siyang makakaalam. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses, Eunice Dalisay. Binosesa ng artistang si Krista. Rocky Diga. Binosesan si Marco, ang dati niyang kalab team. Isa ng sikat na action star and leading man at producer na rin. Si Miguel, isang podcast producer, isang reporter at commentator. Si Teng Masilongan, binosesan si Cassie, feeling sikat na artista. Si Maymay, isang teenager na pasyente, event organizer, commentator 2 and 5. Wendy Villacorta, binosesan si Carmen, isang veteran actress, si Ate Joy, at isang female production assistant. Ivan Uy, binosesan si Gino, isang host, announcer, manager, industry veteran, press moderator, reporter 2, at commentator 4. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Ju Albano, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyong pong lingkod, ang technician at editor na si Federico Fabian, ang mixer at naglapat ng musika, Lay at Kay Padlan, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.